Members of the Philippine Contractors Accreditation Board, or PCAB, will no longer be allowed to engage as government contractors. And for more details, we have mobile journalist Arles de los Santos, who's covering developments from the Independent Commission for Infrastructure, or the ICI. Go ahead, Arles. Lord at Denise, ngayong araw nga ay bumisita dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, itong si Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Sa pagdating niya pa lang, kinumpirma niya na ipagbabawal na nga na maging kontratista ang mga board member ng DTI o ng PCAB rather. Ito raw ay para maiwasan ang conflict of interest na kung saan sa mga nagdaan na buwan ay dalawang board member na nito ang nagbitiw dahil nga sa mga anomalya dito at mga ipinupukol na issue kagaya na lamang ng license for sale na nagkakahalaga ng 2 million pesos. At bukod pa dyan ay yung paghihiraman nga ng mga lisensya nitong mga kontraktor na to at ibig sabihin na parang ang malaking tanong parang madali ba makakuha ng lisensya sa PCAB at nahihiram-hiram din ito ng kung sino-sino na lamang. Kaya ayon kay Roque ay talagang strenuous ang kanilang isinasagawa na reforma dito sa DTI at sa PCAB nang sa gayon ay maiwasan na ang pagkakaulit ng mga nangyari na mga anomalya at issue na ito. Isa nga dyan, yun nga, pagbabawal sa mga board member dito na maging kontratista. And what we mean by that ay bawal silang magkaroon ng anumang koneksyon sa mga construction companies, maging ang pagiging kontratista ng pamahalaan at kahit pwede dito tinitingnan natin yung pribadong sektor dahil ayon dito kay Roque, walang plan at all to become a contractor. So, ibig yung pag-aari ng mga kumpanya ay ipagbabawal na rin. Kasama rin sa naging panayam natin dito kay Roque, sinabi niya na tuloy-tuloy ang pagsilip ng DTI at ng PCAB sa iba pang mga flood control contractors o mga construction companies rather na maaaring may koneksyon dito sa flood control scam at maaari nga na bukod doon sa 15 na mga pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisiwalat ng anomalya na ito ay may iba pa na mga kumpanya na maaaring may kinalaman dito pero nagpapatuloy pa daw ang kanilang investigasyon dito. Kaya naman dalagang sisiguruhin nila na tuloy-tuloy ang kanilang koneksyon at pakikipagtulungan dito sa ICI. So parang full-time PCAB members lang dapat sila. Kung sino man yung mauupo as board. Ang tanong, hindi ba papalitan daw lahat ng mga board members? Kailan daw ba magkakaroon ng appointment? Lord, meron na daw ng mga natukoy na mga kandidato itong DTI para sa mga papalit na board members dito. Pero itong mga board members na ito kasi ay presidential appointees ayon kay Roque. So sa ngayon, hindi pa napapangalanan kung sino ang mga ito at wala pang kumpirmasyon kung kailan nga ba uupo ang mga ito. Pero nais ng ni Roque na kagaya ng reforma na nais silang ipatupad, ganun din sa mga bagong opisyal na uupo dito ay as soon as possible. Mm-hmm. Arles, itong PCAB, will they introduce new guidelines for applicants that are seeking contractor accreditation? Tama ka dyan, Dennis, kasama yan sa mga tinitignan ng PCAB at para nga masiguro ito, kasama na dyan yung dapat ay sa mga requirement, dapat una, kung mag-a-apply man sila bilang mga contractor o kukuha ng lisensya sa PCAB, ay dapat wala silang koneksyon dito sa mga kumpanya na nasasangkot sa mga flood control scandal. Bukod pa dyan, walang maaari na maging relasyon, kamag-anak man o like kapatid dito sa mga personalidad na ito. At ang nais nga nila ay talagang ma-revoke as soon as possible yung may mga kinauugnayan dito sa flood control scam na ito. Oo, tinitino ko yung website ngayon ng PCAB, Oo. Okay, Arles, itong si ICI Chair, dating Justice Andres Reyes Jr. at si Commissioner Rogelio Singson, nasa Senado daw this afternoon. Pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung purpose ng kanilang pagdalaw doon, ang kanilang appearance sa Senado? Actually, Lord, kani-kanina lamang ay umalis na nga itong sina ICI Commissioner Andres Reyes, maging si dating DPWH Secretary Dave Singson. Ayan ay para pag-usapan ang Senate Bill number 1215 o ang act bill para gumawa ng isang Independent People's Commission na mag-iimbestiga nga ng mga anomalya ng lahat
ng powers and functions appropriating funds therefore for other purposes. So ibig sabihin, ito yung nais ng Senado na matagal na nating naririnig na bigyan nga ng pangil itong Independent Commission for Infrastructure para mapanagot, mapatawag at talagang obligahin ang mga personalidad na nauugnay dito sa skandal na ito. Mahalaga ito, Lord, kasi malaki yung naririnig natin ng mga balita na kahit ang publiko ay may agam-agam dito sa kapangyarihan ng ICI dahil kagaya na lamang ni Representative Zaldico na napasabwi na ng ICI pero ngayon ay hindi pa rin pinababalik ng bansa. Bukod pa dyan, yung ilang mga personalidad, syempre hindi natin masisiguro kung ano nga ba ang kanilang magiging hakbang, lalo pa may mga nag-cancel na at nag-wish ng rescheduling. So, kailangan talagang matukoy kung ano ang kapangyarihan at maaaring gawin ng ICI para obligahin ang mga ito na humarap dito. Lord, for context lang, 3 beses na supposedly haharap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dito sa ICI pero sinait niya na hindi siya makadadalo dahil sa ilang health concerns. Magbibigay naman daw ito ng health certificate or medical records dito sa ICI para dumalo rito. Gayon din si dating House Speaker Martin Romualdez na ngayon ay hinihintay pa rin natin kung kailan nga ba ang final reschedule date ng kanyang muling pagdalo dito sa ICI. May bago ng kapalit yung sakit na blue ribbonitis, no? ICI-nitis ang tawag dyan. Mga biglaang illness kapag may mga ganyang mga imbitasyon. So, Arles, kailan ang susunod na schedule? Ano ba yung mga magiging schedule ng ICI for this week? At meron ba silang specific date na nakatakda for referral of more complaints to the Office of the Ombudsman eventually? Ang huli nating nakalap na balita, Lord, ay sa Biyernes. Inaasahan nga na maisasampa sa Ombudsman ang mga referral na mga kaso at mga dokumento na maaaring isampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan para nga dito pa rin sa anomalya ng flood control scam. Hindi pa natin nakukumpirma kung ano nga ba itong mga kaso na ito at sino ang mga personalidad na maaaring nakapaloob dito, pero sa mga paparating na araw, asahan natin na mabibigyang linaw at lalim natin kung ano-ano nga ba at sino-sino ang mga ito. Hindi yan, parang processing center na less transparent. Oo, kasi abangan natin yung mga susunod na mangyayari. Sana yung mga press conferences, mas marami pa sanang mas mahaba. O na ma-divulge, At sana merong private citizen na sumulat na baka naman pwede nyo i-live stream, di ba? Yung ilang mga bahagi. Maliban lamang, hindi lang yung basta yung intro, di ba? Alright? Lord, nga pala, paglilinaw lang natin dahil natanong natin kahapon si ICI Executive Director Brian Kitosaka patungkol doon sa individual na dumalo dito, na nagpasa ng kanyang letter of sentiment kahapon. Ang dating kasi sa atin kahapon na interview ay nakausap niya, nakadaupang palad itong si Osaka. Pero nung tinanong natin si Osaka kahapon ay hindi naman daw niya ito nakausap, So hindi natin talaga nalaman na kumpirma kahapon doon sa individual kung ano nga ba talaga yung nangyari bukod sa sinabi niya, hindi natin na-check yon, so bigyan lang natin ng paglilinaw yon. So wala daw naging direct na pag-uusap dito kay Osaka pero tinanggap pa rin nila, pinaunlakan ang kanyang ang pagpapasa ng letter dahil nga bukas naman daw ang komisyon sa mga hinaing ng publiko pero nananatili na magiging mabusisi at talagang sisiguraduhin ng ICI na matatanggap lamang nito ang mga impormasyon na lehitimo. Kaya nagpapaalala rin sa publiko itong ICI na maging mapanuri sa mga impormasyon na kanilang tatanggapin. In short, received. So hindi sila nag-usap at hindi kailangan makipag-usap prior. Pwede ang isang normal na private citizen rather na pumunta lang dyan at magbigay ng kanilang mga letters. Yes, Denise. Dahil meron naman dito so far, parang yung tanggapan dito, yung lounge, may ganon dito. So, hindi naman agad-agad makaaakyat at syempre talagang nakaschedule araw-araw yung mga commissioner natin dito sa ICI. So, hindi rin sila basta-bastang na-accommodate. Pero kung nais magpasa ng inaing, siguro pwede naman na diretso na sila pumunta. Pwede bang may papasa ako, Arlish? Ano? Note mo lang na please open live stream. Ganun lang. Diba? Simple lang. Arles, yung ICI ba saan exactly sa BGC yan? Alam ko it's between, malapit-lapit siya sa may uptown.
Tama ka dyan, Lord. Malapit ito sa Uptown at sa ilang mga mall dito gaya ng Market. Pero maaari nilang ipin no, yung Department of Energy na compound dito sa Taguig sa may PEZA. So, yan ang address ng ICI. Medyo mamahalin ang chibog dyan sa area na yan. Pero lang sa market na medyo mahaba-haba ang lakaran. Pero kung gutom ka na talaga. Anyway, alright, gutom tayo sa impormasyon. Maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mobile journal, Arles de los Santos. Thank you, Arles.